The heavens were open, and the voice of the Father thundered, "This is my beloved Son. Listen to him." The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and yet you are coming to me." Jesus said to him in reply, "Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang mga katabi natin ng good morning. And for the last time, mga kapatid, for this year, for the last time, batiin natin ang mga katabi natin ng Merry Christmas. So we now come to the last day of the Christmas season in our liturgical calendar. Kaya for the last time ay pasalamatan natin at palakpakan natin ang Panginoong isinilang para sa atin, the Messiah, our Lord and Savior. So, in our liturgical calendar in the church, this is the last day of Christmas season. Kaya bukas, mga kapatid, pwede na at dapat na nating tanggalin, iligpit at itago ang mga Christmas decors natin. Ang mga Christmas symbols natin at kami naman ng Meralco ang magtutuos. No? Pagkatapos ng Christmas season, no? Anyway, once a year lang naman ang Pasko. Kaya sabi ko, buksan mo na lahat, no? Ng ating Christmas decors hanggang mamayang gabi because tomorrow, day off ng mga personnel natin. So by Tuesday pa namin ito ililigpit, no? So ito na po ang huling araw ng Christmas season. Pero ano ba ang kahalagahan at kahulugan ng araw na ito? That the last day of Christmas season is also the feast of the baptism of the Lord. Meron akong hamon sa inyo. Be honest. Ang magsinungaling kahit nasa gilid, babagsakan ng mga parol na ito. Sino sa inyo, be honest, ang alam niya ang date ng kanyang binyag? Taas ang kamay. O, diba? Patay tayo dyan. Hindi nyo alam kung kailan kayo bininyagan. Alam nyo lang yung birthday. But the most important sacrament in the 7 sacraments, hindi natin alam. O, yan po ang assignment ninyo. Pag uwi ho ninyo, halongkatin yung mga papeles ninyo. Baka puro yung
Yung titulo lang ng lupa ang iniingat-ingatan ninyo. At yung inyong baptismal certificate ay wala na. Sabi ng nanay ko, 1 month after binyag, 1 month ba o 2 months, basta December ako bininyagan. No? So ano ang kahulugan nito? The last day of Christmas season is also the feast of the baptism of our Lord. Ganito po yan. Huwag nating kakalimutan na kaya meron tayong Pasko ng pagsilang, kaya meron tayong Merry Christmas dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan sa mundo. Christ was born to fulfill the promise of salvation. At si Kristong isinilang ay higit pa sa mga propeta at hari in the Old Testament. Si Kristo ang tinutukoy ni Propeta Isaiah sa first reading natin ngayon, na siya ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, pinuspos ng Espiritu Santo upang maghatid ng katarungan, kagalingan, kapayapaan at kaligtasan sa mga tao. Ang kapanganakan ni Kristo, ang pagdating ni Kristo sa mundo ay simula ng isang dakilang misyon. May dahilan, may katuturan ang kanyang pagsilang. Mga kapatid, makinig ho tayo. Yan din ang tandaan natin pare-pareho. Walang buhay na walang kwenta. Walang buhay na walang silbi. Walang buhay na walang halaga. Gaano mang kahirap o karangya ang simula ng isang buhay ng tao, nasa desisyon, nasa paraan pa rin sa buhay ang magiging uri nito. Huwag nating kakalimutan yan. Kahit sa kulungan ng hayop at ordinaryong pamilya isinilang nagsimula si Kristo, kahit hindi nila kinilala at nakilala ang lugar at lahi ni Kristo. Kahit wala siyang luho at yaman ng mundo, natupad, naganap, napagtagumpayan ni Kristo ang kanyang misyon. Nakakatuwang makakita ng mga batang Boy Scouts dito sa harapan natin ngayon. I did not expect na isang linggo ay pupunuin tayo ng mga Boy Scouts of the Philippines. Sino sa inyo dito ang naging Boy Scout nung nag-aaral siya? Taas nga ho ang kamay, naging Boy Scout, Girl Scout. O siguro, kung tayo ay nag-Boy Scout, Girl Scout, Cub Scout, may ganun pa, di ba? Siguro naman di natin nakakalimutan ang motto ng bawat Boy Scout. Ang Boy Scout laging, handang kumain, handang maglaro, handang humingi, laging handa. At alam nyo, totoo lang ho, bigla ko tuloy naalala nung elementary, siguro tayo nung nag-aaral, no? Yan ang isa sa mga iniiyakan natin. Pag hindi pa tayo binibigyan ng nanay, ng tatay natin pambili ng kalabaw, ng scarf, ng short, ng medyas, inggit na inggit tayo sa mga klase natin. Iniiyakan natin yan. Yung uniform. Sa pagtanda natin, dapat natutunan natin. There is more than the uniform. You are more than what you wear. You are more than what you have. And that is your attitude. It is your attitude and not always the aptitude that will test your altitude. Ang haba, hindi ko naman uulit yun, no? Basta, ugali. Sa huli, doon tayo magkakatalo-talo. You are more than what you wear. At si Kristo, natupad niya. Napagtagumpayan niya kanyang misyon. Nang walang suot-suot na korona. Nang walang branded at mamahaling damit na sapatos. Nang walang mamahaling sasakyan. Nang walang engranding bahay. And yet He was able to fulfill the mission of God for him. Kaya mga kapatid, hindi man nakuha ni Kristo ang tunay at wagas na papuri, pagbati, paghanga ng maraming tao sa mundo,
Makinig ho kayo. Ang ganda ng gospel. Hindi nakuha ni Kristo yung palakpakan ng mga tao. Sa huli, yung nag-osana, ang sumigaw ng ipako siya. Hindi niya nakuha lahat ng paghanga. Pero ito ang pinakamaganda. Ang dakilang pagkilala ng Ama sa Langit, ang labis niyang ikinaligaya. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ito ang pinakamamahal kong anak, lubos ko siyang kinalulugtan. So, sa tingin mo, sa buhay na meron ka ngayon, natutuwa ang Diyos sa iyo? More than yung mga taong hahanga kunwari sa iyo. Pupuri kunwari sa iyo. Maniniwala minsan sa iyo. Do you still desire for God's words for you? Pagkatapos ng asikasuhin mo sila, pagkatapos mong intindihin, pagsilbihan ang mga kasama mo sa bahay, sa trabaho, sa grupo, nasasabihan o nariringgan mo ba sila ng salitang, ang bait mo talaga, ang galing mo talaga, thank you talaga, iba ka talaga. Bukod po sa mga binibigay at sinusuklo nilang mga bagay, may mga simpleng salita na minsan sapat na para maisip at maramdaman mong tama ka, sapat ka, at mahalaga ka. Alam niyo ho, sa katatapos lang na fiesta ng Nazareno, pinakamarami, parang almost 8 million. At pinakamatagal, 30 plus hours. Pagkatapos nito, sari-sari na naman ang maririnig. At laging ganon. Lagi namang pagkatapos ng isang bagay na ginagawa mo, meron at merong masasabi, mapupuna ang mga tao. Kahit kasama mo pa sa bahayan. At yun ay base sa kung ano lang ang nakita at narinig nila. And worst, sa kung ano lang ang sinabi at kinuwento sa kanila. Kaya ikaw minsan, tinatamad ka nang ulitin. Nahihirapan ka nang gawin. This year, tibayan mo ang loob mo. As we continue this celebration, ngayong bagong taon, lagi nating tatandaan, lagi mong panghawakan ng sinabi ni Pedro sa ikalawang pagbasa natin ngayon, na ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo nung ikaw ay bininyagan kagaya ni Kristo para labanan mo ang anumang kasamaan at ipaglaban mo ang lahat ng uri ng kabutihan. May dahilan ng Diyos sa bawat araw ng buhay mo. Hindi ka isinilang na masama. Hindi ka dapat mabuhay sa masama. Itigil na natin pare-pareho ang iniisip, sinasabi at ginagawang masama. And this year, mas sikapin na lang nating mabuti, mabuhay ng mabuti at tama. Ikaw at ako, buhay pa. May misyon pa. Amen.